Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at eto panibagong update na naman tayo. Alam nyo sa totoo lang, itong balita natin ngayon nakakaumay na talaga. Nakakaumay na. Kasi impeachment pa rin ang pinag-uusapan natin eh. Wala akong choice kundi pag-uusapan na naman natin itong impeachment na ito kasing mga kalaban ni BP Sara pinipilit nila eh. Pinipilit talaga nila na ma-impeach si BP Sara. Narinig ko nga yung isang interview ng isang kongresista na itong si Toby Chanko kanina. Sabi ni Toby Chanko, ito raw mga congressman, kaya pala gusto nilang ma-impeach itong si BP Sara kasi this is the only way and the only chance na makalusot sila dito sa flood control corruption. Kasi kapag si BP Sara raw ang maging presidente sa 2028, wala na silang lusot dito. Tama naman di ba? Kasi ngayon, parang inis na inis itong mga kalaban ni BP Sara. Kasi, alam nyo ba kung bakit sila naiinis? Kasi po, hindi na po sasagutin ni VP Sara yung 4 na mga naghain ng impeachment. Kasi ang reason po ni VP Sara dito, paano ko sasagutin yan? Wala namang facts na ibinigay. Okay? At hindi ko rin ba iintindihan itong media Itong media rin, parang gusto ko nang maniniwala talaga dito sa mga 18 ex-Marines na itong mga media na ito ay bayaran rin. Kasi sabi ng mga 18 ex-Marines na merong mga media personalities na hinahatiran ng mga paper bag na may lamang pera. Wow! Ang saya-saya ng Ang saya-saya ng buhay nila. Kasi tingnan nyo, i-observe ninyo itong mga ipapakita kong video na balita sa inyo. Para talagang may kasalanan si BP Sara na sasabihin na, di ba? Na nahihirapan ang mga 18 ex-Marines para kumuha ng Certificate of Employment kay Zaldico. Para bang pinoproject nila na nahihirapan itong mga 18 ex-Marines na patunayan nila na nagtatrabaho sila kay Zaldico. Ang totoo naman yan, kaya pala nahirapan silang kumuha kasi wala na si Zaldico dito sa Pilipinas. Yun ang totoo. Pero ito lang yun. Ang gusto nating malaman, kapag lumutang na itong si Zaldico, at sana lumutang itong si Zaldico at sabihin niya na i-confirm niya na itong mga 18 ex-Marines na ito ay kilala niya ito at sasabihin niya na, tama yan. Mga employees ko yan, mga bagman ko yan, mga ko yan, hindi naman bagman, parang mga escort ko yan, mga driver ko yan sa pag-deliver. Ganun ba? Okay? So, ang media kasi, lagi kong sinasabi yan, ang media ang isa sa pinakadahilan na gumugulo ang ating bansa. Mali-mali ang kanilang binabalita. At the end of the day, pagdating ng eleksyon, mali-mali rin yung mga ibinoto ng taong bayan. Di ba? I'm talking about the local elections. Ay, nako. Pero anyway, panoorin natin itong balita na ito, Ito. Patungkol po sa impeachment ni VP Sara na nakakaumay na talaga ito. Panoorin natin. Tila hindi raw diretsang sinagot ni VP Sara Duterte ang mga alegasyon sa kanyang... Hindi raw diretsahang sinagot ni VP Sara, di ba? Edlinggaw, yung the way kayo mag-deliver ng inyong balita, para pang si VP Sara yung may kasalanan. Yan ang hirap sa inyo Di ba?
Hindi diritsahang sinagot. So meaning to say, kung hindi diritsahang sinagot ni VP Sara, kulang. Guilty si VP Sara kasi hindi diretsang sinagot? Alam niyo, sa totoo lang, ang paliwanag po ng kampo ni VP Sara, especially itong mga abogado ni VP Sara, paano namin sasagutin yan, Ed Lingaw? Na wala naman silang facts na ibinigay. Diba? Kailan ninakaw? Sino ang nagnakaw? Saan ginasta ang pera na ninakaw ni VP Sara? Mga ganun ba? Example lang yan ng mga facts. Wala eh. So paano niya sasagutin yan? May argumento sila dito eh. Yan, sa COA report raw, ganun. Ay nako. Ewan ko. Sige, patuloy muna natin. Kasi babanata natin ito eh. Impeachment complaint. Nanindigan naman ng bise na dapat ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Dapat Nasa lang. frontline ng balitang yan si Manan Enriquez. Matapos sumagot sa impeachment complaint si Vice President Sara Duterte, hindi naman na raw siya sasagutin ng mga nagreklamo. Ang ikatlong grupo ng complainants na pinangunahan ni Father Joel Saballa, piniling wag mag-file ng reply. Bakit? Ayon sa kanila, bigo ang 15-page na sagot ng bise na isa-isang sagutin o i-deny ang mga alegasyon sa kanilang 98-page impeachment complaint. Sa madaling salita, hindi ito diretsyong sagot kundi isang pleading para ibasura ang reklamo. Tama naman si VP Sara. Dapat ibasura. Ang argumento nga ito, ipapaliwanag ko sa inyo. In simplest term pinakamababaw na explanation ito para maintindihan ng level ng masa. Hindi masagot ni VP Sara dahil walang substance. Walang ebidensyang o facts na nagpapatunay na siya po ay nagnakaw. Paano niya sasagutin yan? Sasagutin niya yan sa hangin? Di ba? Dapat sana sabihin nila, okay, ito VP Sara, binoto ito ng mga kongresista na ipa-impeach ka. Kasi, nagnakaw ka ng pera. Ang ginamit mong bag ay ito. Ganyan. Ang date po nito is ganito, ganyan. Sabado ng umaga. Example lang ito dito sa lugar na ito, kinuha mo, ginasta mo ito, binili mo ng sasakyan, mga relo, ganyan. Dapat may facts para masagot ni VP Sara, oy, mali yan. Sasabihin ni VP Sara, mali yan, hindi yan totoo. Nasaan ang resibo ninyo na nagpapatunay na bumili ako ng sasakyan? Ganon. Nasaan yung picture ng relo? Na binili ko galing sa confidential funds. Mga ganon ba? Sabi mo, example lang. Binigay mo sa pangalan na ganito. Wala naman kayong maibigay. Di ba? Bago kayo mag-aakusa sa isang tao, dapat may mabigat kayong facts. Okay? Hindi yung puro laway at istorya lamang. Ang hirap nitong media na ito, nila bayaran rin kayo itong mga media na ito. Inaano rin nila Parang, anong tawag doon? Parang, ginagaslight rin nila ng masyado itong issue na ito Ay nako. Ayon sa abogado ng complainants na si Attorney Amando Ligutan, malinaw sa rules ng Kamara na bawal ang motion to dismiss habang sumasagot pa sa reklamo. Pero sa panig ni VP Sara, giniit niyang dapat lang ibasura ang mga reklamo. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa mga nauna ng idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nilabag din daw ang karapatan niya sa due process. Pero belta ng kabilang panig, kompleto sila sa paglalatag ng ultimate facts maging ng mga ebidensya. May mga dokumento tulad ng notice of disallowance ng COA at listahan ng mga kaduda-dudang tumanggap ng confidential funds. Hindi raw tugma ang nangyayari kay VP Sara sa sinasabi niyang wala siyang due process gayong 16 ang abogado ng bise. Anong silbi ng 16 lawyers kung hindi naman
kung sa tingin ng Vice President, hindi pa rin nasusunod yung right niya to due process. Dagdag pa ni Deputy Speaker Paulo Ortega na endorso ng isa sa mga reklamo, hindi sinasagot ng bise ang mga akusasyon sa kanya. Isa ka pa. Bakulaw. Bakulaw rin ito eh. Makipag-debate ka pa kay BP Sara, ay abogado yan. Ikaw, abogado ka ba? Ha? Sino ka? Nagtatago lang daw siya sa technicalities. Yes. Ba yung mga banat, pamumiliti ka talaga yung banat itong si Bakulaw na ito eh. Kapri na, Bakulaw pa. Pasensya na ha. Bukas nakatakda muling magpulong ang House Justice Committee kaugnay sa impeachment proceedings ng bise. At dahil nagpadala na rin ng parehong manifestation ng fourth complainant na si Attorney Nathaniel Cabrera na hindi natutugon sa sagot ng bise, tatalakayin na ng komite kung may sufficient grounds for impeachment laban sa bise para umusad na ang pagdinig o hearing proper. Nagbabalita mula sa Frontline, Ay Marian. nako. So, yan po ang masakit na katotohanan na mga bobo itong mga taga-kamara. Ay nako. Kaya itong bansa natin na wala talaga, walang asenso kasi yung mga binoto ninyo, mga walang utak. Wala talagang utak. Iba kasi yung utak ng mga bright na mga lawyers dito sa mga kamara na walang alam kundi bumanat lang. 'Di ba? Mag-aakusa ka ng vice presidente na nagnakaw ng pera, kinurakot raw, na wala namang kayong maibigayng facts. Paano sasagutin? 'Di ba? Oh, ito. Itong si Yusek Bernardo, ex-DPWH, ito si Yusek Bernardo, tumanggap umano ng 130 million na balato kay Zaldico. Pero ngayon, state witness na. State witness na. Yan ang siguro, kung sino yung kumakampi sa administrasyon, kahit may ginagawa kang masama, hahanapan ng paraan para hindi ka mapaparusahan. Panoorin natin itong balita na ito kasi nakakalungkot talaga kapag administrasyong Marcos pa rin ang namumuno sa ating bansa, wala talagang mananagot dito sa flood control na ito. A lot of the transactions between and amongst the perpetrators in this case are really cash-based. So to hear that from a person who was center in the method or scheme is very important for us to follow the money and follow the trail of money. 130 million pesos ang sinasabing natanggap umano ni dating Public Works and Highways Undersecretary at ngayon state witness na si Roberto Bernardo mula kay dating Congressman Zaldico. Ito ang nakasaad sa isinumiteng judicial affidavit ni Bernardo sa Sandigan Bayan 6th Division bilang bahagi ng kanyang testimonya laban sa siyam na DPWH Mimaropa officials at kapwa akusado ni Zaldico sa kasong malversation. Ito po yung hinahandaan namin dito sa Office of the Ombudsman para pagdating po niya sa Sandigan Bayan, may sabi rin niya lahat ng nalalaman niya. And again, here at the Office of the Ombudsman, we're really only after the truth. Base sa ginawang paglalahad ni Bernardo, 10 milyong piso kada taon ang natanggap niyang pera kay Ko mula taong 2023 hanggang 2025. Ipinadala umano ito sa tauhan ni dating Mimaropa Regional Director Gerald Pacanat na isa rin sa akusado. Ayan, hindi pa ba klaro yan? 'Di ba? Alam naman natin na itong si Zaldico ay kontrolado ito ni Martin Romualdez. At si Martin Romualdez, pinsang buo ni BBM. Di niyo ba gets? Ganun lang kababaw ang atin pong i-connect. Pero ewan ko dito kay Ping Lacson, bakit bulag siya dito? Di ba? Wala, hindi ko maintindihan talaga Lacson, no?
ang pinaka malapit dito sa issue na ito, si Martin Romualdez, pero lagi niyang binabanggit na hindi pwede imbitahan itong si Martin Romualdez kasi parliamentary courtesy. Sabi nga ni Marcoleta, patungkol dyan sa parliamentary courtesy, hindi na po yan. Dapat nating atupagin. Ha? Galit na ang taong bayan. Gusto na ng taong bayan na marinig ang side ni Zaldico. 'Di ba? So bakit pa tayo parliamentary courtesy when in fact this involves the whole Philippines, whole people of the Philippines. Lahat ng mamamayang Pilipino involved dito. Pera yan ng taong bayan, nating lahat. Tapos, parliamentary courtesy? Putang inang parliamentary courtesy na yan. Lacson, di ba? Bukod pa rito ang umanay 100 million pesos na parte-parteng ipinadeliver ni Ko sa pamamagitan naman ng aid ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Tansya ni Bernardo, tig 40 million pesos noong 2023 at 2024. Imagine that one, no? Sarap ng buhay nila. Samantalang tayo naghihirap. And remember, ito mga USEC pa ito na nakatanggap ng mga 130 million, 40 million, how much more ito mga mastermind? At 20 million pesos nitong 2025. Nang tanungin ni Associate Justice Sarah Jane Fernandez kung para saan ang mga pera, sagot ni Bernardo, token of gratitude umano ito. Wow, token of gratitude? Token of gratitude? Tapos pera ng taong bayan ang gagamitin? Wow! Wow! Wala anyang partikular na instruction kung ano ang gagawin sa pera, ngunit tinanggap na lamang niya dahil sa takot. Hindi rin tiyak ni Bernardo kung saan nanggaling ang pera. Sa unang Di saan pa? Di sa flood control? Tatanong ka pa kung saan? Saan galing yung pera? pagharap ni Bernardo bilang state witness sa flood control scandal, tiniyak ng ombudsman na hindi ibig sabihin nito na ligtas na siya sa lahat ng pananagutan. It would be unfair din na bibigyan namin siya ng blanket immunity kasi if there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. Samantala, inaasahang ipepresenta ng prosekusyon ang isa pang state witness na si Henry Alcantara sa mga susunod na pagdinig. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang... Diba? Ganyan po. Ganyan po ang laro ngayon ng politika sa Pilipinas. Wala. Pinaikot-ikot lang nila ang taong bayan. Di ba kung mapapansin ninyo? Nakaikot lang yan sa kanila. Yusek Bernardo, doon, yung mga sa mga Yusek lang yan umiikot. Never kang makarinig ng isang kongresista, mayor, o presidente, o speaker, wala kang marinig. Ang sinasangkot lang nila mga Yusek. Trilyon billions of pesos yung nawawala, tapos ang nahuli ninyo, Yusek. Yusek lang. Tapos, ang bangag na tumutulo yung sipon, sasabihin pa niya na, I think, merong makukulong before Christmas. Utot nyo, pikat mo. Bongbong Marcos, budol. Budol! Di ba? Bubudulin pa tayo dyan sa mga pautot niya na before Christmas merong makukulong. Yung yung puwet mo ang nakukulong. Kulong. Ito pa. Ito yung nakakasakit pa. Itong mga 18 ex-marines na nagtatrabaho
under the name of Zaldico. Ito, panoorin ninyo. Humarap ulit sa NBI ang mga dati umanong bagman ni Zaldico. Aminado ang kanilang kampo na hirap silang makakuha ng dokumento na magpapatunay na dati silang empleyado ni Ko. Parang ang dating yun talaga ang title ng balita. Hirap na hirap maghanap ng certificate of employment. Hirap na hirap. So, ang iisipin ng mamamayang Pilipino, ng taong bayan, ay hirap silang makakuha ng certificate of employment. Baka hindi sila trabahante ni Zaldico. Baka ito ay isang propaganda lamang. Ganun ang sasabihin. Kayo rin mga media, ang mga butakal kayo eh. Sila, hirap na hirap silang kumuha ng certificate of employment kasi wala na si Zaldico sa Pilipinas. Ganon sana ang balita ninyo, yung title ninyo. Di ba? Ito, mga 18 ex-Marines, naniniwala ang taong bayan na ito, trabahante ito ni Zaldico. Wag niyong i-twist yung istorya. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kumpleto ang 18 nagpakilalang security aid ni Zaldico nang dumating sa tanggapan ng NBI kanina. Kaugnay ito sa investigasyon sa kanilang mga aligasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project. Instead na itong mga politicians na nakatanggap ng mga mali-malitang pera, ang inimbestigahan ng mga putang inang NBI na ito naman ng ex-Marines ang inimbestigahan. Bumaliktad ka agad. Di ba? I-interviewin nila isa-isa itong mga ex-Marines raw. Instead yung mga magnanakaw dyan, ang ipapatawag nila kasi nandoon yung mga witness. Ayang 18 ex-Marines, witness yan. Di ba? Ito pa silang 18 ex-Marines ang dinidihado ng gobyerno. Lagi ko nga pangatlo na itong example ko. Example, pupunta ka sa NBI, sasabihin mo, NBI, magpatulong ako kasi nawala yung asawa ko. Nasa na siguro yung asawa ko. Nagpatulong ka sa NBI. Sasabihin ngayon ni NBI, uy, bago ka namin tutulungan, gusto namin malaman saan ka nagtatrabaho. Gumagamit ka ba? Diba? May kaso ka. Sinong tatay mo, nanay mo? Baka baka magnanakaw ka dati. Baka rapist ka. Ganun ba? Ikaw na nga yung nawala ng asawa, magpatulong ka sa NBI, ikaw pa yung parang suspect na kaagad. Wala, hindi yung ating example, hindi po malayo sa nangyari ngayon dito. Eto, lumutang itong mga ex-Marines na ito para tulungan po ang nangyayaring massive corruption ng Pilipinas. Kasi kawawa na nga yung taong bayan. Pero sila pa ang naging may kasalanan. Ano ba yan, NBI? Kasi ang NBI, kontrolado rin ni BBM. Yan ang totoo. Ayon sa kanilang abogado na sila Vito Baligot, dala nila ang ilang dokumento na nagpapatunay na empleyado ni Ko ang kanyang mga kliyente. Aminado ang kanilang abogado na hamon ang pagkuha ng mga ebidensyang magpapatunay na empleyado nga dati ni Ko ang kanyang mga kliyente. Yun yung isang hurdle namin dahil yung contract certificate of employment mahirap makakuha dahil wala na si Zaldico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Zaldico. Halimbawa yung mga litrato
nakasama nila si Saldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Saldico, mga ganun po. Tutol naman si Baligod sa naunang mungkahi ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Sabi ni Baligod na pupulitika na umano ang investigasyon ng NBI. Inaalam ng NBI kung may malakas na ebidensya ang kampo ng mga dating bagmen laban sa mga opisyal ng gobyerno na nahatira nila umano ng male-maletang pera. Ilan daw dyan dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Imagine that one. Ang gabinete ni Bongbong Marcos di umano tumatanggap ng maleta. Gabinete pa yan ha. How much more si BBM? Pinagtatanong lang tayo ha. Kasi sabi nila nakatanggap ang mga gabinete ni BBM. Di ba? Eh si BBM nakatanggap rin ba? Yan ang tanong. Halimbawa, si Secretary Pangandaman, siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Secretary Pangandaman, siya mismo ang tumanggap dito sa maleta na ito na sinasabi ni Atty. Baligod. Pangandaman, magsalita ka na. Magsalita ka na. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Bakit ka tahimik ngayon? Siya mismo ang tumanggap. November 2025 nang yan si Pangandaman. Kilala natin yan ha. Ayon di umano ng 18 ex-Marines, siya mismo nakatanggap. Siya mismo ang nag-receive ha. Baka atat na sa pera. Ilang, tatanong lang. si Secretary Amena Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa isyu ng katiwalian. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ni Pangandaman pero wala pa siyang sagot. Tumanggi naman ang NBI Director na sagutin ang mga naging patutsada ni Baligod. Well, it will establish the credibility of the testimony. Hindi kasi hindi kasi uusad itong reklamo na ito. The only way na uusad itong mga witnesses na ito, no? Walang iba kundi itong maging presidente si BP Sara. Yun lang ang tanging paraan. Ayan ako makarinig kayo ng background ng iyak ng bata. Yung anak ko yung umiiyak eh. Kasi po tinurukan siya ng vaccine ng dalawang paa niya, no? Kaya nag-swell yung turok ng vaccine ng paa niya kaya laging umiiyak, no? Pasensya na kayo guys kung marinig ninyo sa background na merong batang umiiyak. Yung anak ko yan na 1 month old, okay? Tapos kung mayroon bang mag-uusap, and we'll address all the angles na tinitingnan ng ahensya. Samantala, tumagal ng higit 7 oras ang one-on-one interview ng NBI sa mga dating bagman ni Ko kanina. Mantakin nyo, iniisa-isa silang in-interview. Pero yung nagnakaw, hindi in-interview. Ay, nako. Bagay na binigyang halaga ni Matibag. Tanging si Attorney Ferdinand Topacio lang umano ang hindi pumayag sa one-on-one interview para sa kanyang kliyente na si dating Congressman Mike Defensor. Tingin ni Defensor, overreaching ang investigasyon ng Oo nga, bakit pati si Mike Defensor interviewin ninyo? Tama naman si Topacio eh. Anong kinalaman ni Mike Defensor eh? Wala naman niyang hindi naman niya nagtatrabaho sa gobyerno, di ba? NBI kaya siya tumanggi sa one-on-one interview. Kaugnay ito sa paggamit ng mga dating Marines sa sasakyan ng kanyang asawa nang lumantad sila sa press con. Tumingkad daw ang issue ng pagpapadala ng pera sa ilang opisyal dahil sa paglilinaw ni Ombudsman Boying Rimulya kaugnay sa isang larawan na iniharap ng mga dating Marines. Anong sinasabi kay Speaker Martin Romualdez? 3 beses isang linggo ang delivery ng pera. Unang-una sa lahat, ito dapat walang politika. Kahit anong oras pa yun nangyari. Kung Marcos, kung Duterte, pag-aralan nila. Diba? Establish natin. Magsusumite ng report sa Ombudsman ng NBI kaugnay sa panayam nila sa mga dating sundalo. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. So, yan po ang let's hope and pray
na uusad yan. Pero sa tingin ko, wala talaga yan. Hindi yan papansinin sa NBI, itong 18 ex-Marines. Nabasa ko na itong pangyayaring ito eh. Wala. Isang one call away. NBI? Si Ma'am Shi ito, si Ma'am Shi. Siguraduhin nyo ha, yung mga 18 ex-Marines na yan, hindi makakalusot. Isang tawag lang yan. Wala? Kokak. Kokak. Ay nako, ewan ko na lang. Eto, si Auntie Claire Castro naman. Dahil hindi niya kayang banatan si BP Sara, alam niyo ba kung sinong binanatan niya? Si Attorney Nicholas Kaufman. Akala mo naman papansinin ka ni Attorney Kaufman. Hindi ka papansinin yun, Auntie Claire. Di ba? Ito si Auntie Claire ninyo. Tingnan ninyo, uminit na naman ang ulo ni Auntie Claire Castro. Sa halip na trabahuhin ang pagdepensa kay FPRRD, inaatupag daw ng kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman ang pamumulitika. Yan ang bagong tirada ng Malacanang matapos umanong isisi sa administrasyon ang sinapit ng dating Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Tatakbo raw kaya ang lead defense counsel ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa 2028? Imbes na depensahan daw kasi ang kanyang kliyente. Imagine that one. Itong si Auntie Claire Castro, kung may utak ka talaga, saan kaya nilagay nitong utak nitong si Auntie Claire Castro? Alam niyo ba? Pinagbibintangan niya itong si Attorney Kaufman na tatakbo sa 2028. Ano sa tingin mo? Pilipino ba yan? Kasi makatakbo siya sa Pilipinas? Bobo ka rin, Castro. Diba? Sobrang mahina talaga yung utak nitong si Auntie Claire Castro eh. Kung ano-ano na lang sinasabi nitong sa bibig niya. Oh, sa totoo lang Auntie Claire, kung ano-anong mga sinasabi mo, alam naman siguro ng taong bayan na hindi yan makatakbo sa Pilipinas. Kasi he is a foreigner. Tapos, pagbibintangan mong namumuliti ka, kasi tatakbo siya sa 2028, bobo ka ba? Di ba? Ito ring media rin eh. Kinagat rin yung issue eh. Ay nako, ewan ko na lang. Pamumulitika ang inaatupag ng abogado. Sa ika-1 taong pagkakadidinig. Alam mo, sa totoo lang, hindi po pamumulitika ang inatupag ni Kaufman. Mali ang sinabi ni Auntie Claire. Nabanggit yon ni Attorney Kaufman kasi sila yung unang namumulitika. Sinabi lang ni Attorney Kaufman kung ano yung ginawa ninyo. Ipinaliwanag ni Attorney Kaufman na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay nasa ICC ngayon because of politics. Laro ng politika. Tapos sasabihin mo si Kaufman yung namumulitika? Paano na maging namumulitika si Kaufman na hindi man yan Filipino citizen, Auntie Claire? Boba ka talaga, Auntie Claire, no? Abogado yan. Professional yan. Sinabi lang niya ni Attorney Kaufman, ini-emphasize niya na si Rodrigo Roa Duterte ay biktima sa tinatawag nating laro sa politika. Hindi po na namumulitika si Kaufman ha. FPRRD sa The Hague, Netherlands. Sinabi ni Kaufman na ninakawan ng abilidad si Duterte na depensahan ng kanyang legasiya. Isa rin daw kataksilan ang kanyang pagkakaaresto na kagagawa ng Marcos administration. Ayon sa palasyo, hindi lang ang pagkakaaresto ng dating Pangulo ang dapat alalahanin dahil yes, it has been 1 year since the victims of each... Pakinggan nyo ang pronunciation nitong si Auntie Claire Castro. Pakinggan nyo ang pronunciation sa mga mahilig mag-Ingles. Tama ba itong mga pronunciation
ni Anticler Castro? Kasi ang baduy-baduy mong mag-Ingles, Anticler. Sa totoo lang, wag ka na lang mag-Ingles, Anticler, kasi ang baduy-baduy mo mag-English. Walang biro Ang baduy mo mag-English. JK have seen the ray of justice, the justice that they deserve. It is not the president who betrayed the Filipinos, but the perpetrators and co-perpetrators in the commission of the crimes against humanity who betrayed and continuously betray the Filipino people. Bagaman hustisya kung ituring ng administrasyon. Diba? Pansin nyo? Ang baduy mag-English nitong si Anticler. Pasensya na, Anticler, sa mga audience ko sa Donmar TV na magaling mag-English dyan. Diba, ang baduy niya mag-English, parang yung pinipilit mong mag-English tapos hindi ka talaga marunong mag-English, nagiging baduy. Kagaya ng mga Tulfo, diba? Ang baduy-baduy mag-English. Ewan ko na lang. Sesyon, hindi raw nagbabago ang stance ng Pangulo. Hindi pa rin tayo babalik sa ICC. Nang tanungin natin ang palasyo kung may reservations ba ang administrasyon kaya hindi pa naiisip ang pagbabalik miyembro sa International Criminal Court, hindi pa raw kasi ito prioridad ng Pangulo sa ngayon. Exactly 8 years ago, nagpadala ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni FPRRD ng written notification sa ICC na mag-withdraw na ang bansa sa Rome Statute. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. So, yan si Anticler Castro. Instead na ibabalita niya ang mga magagandang nagawa ng administrasyong Marcos, ang trabaho niya bumabanat. Banatan ang mga Duterte araw-araw. Saan ba nagmana si Anticler? Di si bangag niyang amo. Ay, nako. Kasi, ganyan yan eh. Yung ikaw, kinuha ka lang, no? Na dating dilawan, dating anti-Marcos, kinuha ka lang. Alam ko naman ang dahilan dyan bakit ikaw yung kinuha ni BBM. Di ba? Kasi sa, merong mga kasabihan yan no? It's better to trust your enemies, than sa mga kaibigan mo. Kasi yung mga kaaway mo, magpapasikat yan sa iyo Because he has to prove you na hindi ka plastic. Yan ang ginagawa ngayon ni Anticler. Dating bumabanat kay BBM, ngayon loyal na kay BBM. Nagpasipsip na. Yan naman So, wala ka talagang ma-expect ni Anticler na magandang balita, kundi puros masamang topic patungkol sa mga Duterte. Yeah, di ba? Natawa nga ako kasi merong isang vlogger na gustong makipagdebate kay BP Sara. Si Half Moon. Tinatawag nilang Half Moon. Isang vice presidente makipagdebate ka, wala ka sa kalingkingan, girl. Wala ka sa kalingkingan. Huwag kang mangarap na papansinin ka ni BP Sara, girl. Wala kang wala ka sa kalingkingan ni BP Sara. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment po kayo, no? Ilatag ninyo ang komento ninyo, yung opinion ninyo sa comment section kasi babasahin natin yan. Okay? Paki-like at saka paki-share sa mga audience dito para lalawak pa ang makakita nitong ating mga trending na balita. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga latest na mga balita patungkol sa politika. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.
and God save the Philippines. Bye-bye!